Well-deserved conference para kay The Kraken Junmar Fajardo matapos makuha ang ika-9 na kampyonato na kumpleto nito ang kanyang misyon sa kanyang pagbabalik matapos magtamo ng injury nitong 2020 kung saan bukod dyan naging malaking pighati rin nito ang pagkawala ng kanyang ina nitong 2021 na nagsilbing inspirasyon para kay Abay. Sinimulan nito ang conference na ito mula sa kanyang misyon na makatulong sa charity through his performance. Sa kagustuhang makatulong ni Junmar, sandamakmak ang ibinalik sa kanya ngayong conference na All-Filipino Cup. Bukod sa pagiging 9-time PBA champion, nakuha niya rin itong kanyang ika-9 na titulo bilang best player of the conference. Nasungkit niya rin ang kanyang ika-4 na pagiging finals MVP kung saan sa buong serye ng finals ay consistent na nag-average ito ng double-double performance, 19 points, 17 big rebounds, 3 assists at 1 block per game in 7-game series. Sa dominating performance na yan ni The Kraken, nakalikom ito ng 237,300 pesos na ipang-donate sa mapipiling charity, 97,400 pesos mula sa kanyang naitalang 487 points, 36,900 pesos naman sa kanyang naitalang 369 rebounds. Nakapagtala rin ng 3 3-pointer itong si Abay na nagtotal naman sa 3,000 pesos at dahil umabot nga sila hanggang finals, katumbas noon ay tumataginting na 100,000 pesos. Kaya naman truly deserved talaga ni Abay lahat ng natamasa niya ngayong conference. Nabigyan niya pa ng pinakaunang championship title tong sila CJ Perez, Vic Manuel at Simon Enciso na talaga namang naging malaking tulong din para sa Beermen upang tanghaling kampyon, especially nitong final game kung saan nagtala nga ng 12 points itong si Simon Enciso mula sa kanyang 4 na 3-point shot. 16 points naman ang nakamada ni The Muscleman upang tulungan itong si Junmar Fajardo inside the paint, habang itong si CJ Perez talagang ipinakita niya noong final quarter ang kanyang kagustuhang tanghaling bilang kampyon matapos kumamada ng 25 points. Sa kanya rin nagsimulang matinding run ng Beermen upang baligtarin ang laban with 17-0 run. Well, congrats sa buong SMB at especially kay Abay Junmar Fajardo. Samantala, bukod dyan, pag-usapan na rin natin itong bagong balita tungkol kay Coach Sheng Yao matapos nitong umalis sa NLEX Road Warriors dahil hindi nga raw coaching ang ino-offer sa kanya doon. Ngayong araw lang mismo, opisyal na nga itong bumalik sa kanyang dating kupunan na Rain or Shine Elasto Painters kung saan pumirma na nga agad ito ng 3-year deal contract. Hindi na bago ito kay Coach Sheng Yao kaya hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa itong Rain or Shine Elasto Painters. 2011 to 2016 pinangunahan niya itong koponan na ito sa 2 kampyonato. Unay noong 2012 Governors Cup at ikalawa noong 2016 Commissioners Cup. Dahil sa development na ito, bababa sa pagiging coaching staff itong si Coach Chris Gabina, habang si Coach Kaloy Garcia naman muli ang tatayong assistant coach ni Coach Sheng Yao. Makakasamang muli ni Coach Sheng itong kanyang mga old players na sila Gabe Norwood, Joel Ponferrada at itong si Big Bo Belga. Yan lamang ang mabilis ang update natin sa ngayon mga bro. Mag-komento lang sa ibaba at ating babasahin yan. Mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-share at i-follow na rin ang ating Facebook page.